Um, Pwede ba pray muna tayo? Okay, let's pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Thank you for the opportunity na makapag-share ng Bible sa mga kabataan ito, Panginoon. I hope na sila po, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng kaligtasan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, meron akong napakalagang tanong sa inyo. Kung sakali na dumating sa iyo ang kamatayan, sigurado ka na bang pupunta ang kaluluwa mo sa langit? No. Pwede bang sino makakapagsabi, Kuya Mark, pupunta ako sa langit, taas ang kamay. Kuya Mark, hindi po ako sigurado, taas ang kamay. Okay. Kuya Mark, hindi pa ako nakikinig. Okay. So, yun. So, ito yun yung goal ko ngayon. So, kaya ko po kayo kinausap. Kaya ko kayo nilapitan. Okay, I hope na nakikinig ang bawat isa. Pwede na magnguya-nguya kayo dyan kasi sayang naman lalamig ay lalamig. So, ganito. Ang pinaka-purpose, ang pinaka-goal ko ngayon is sana pagkatapos nating mag-usap-usap ngayong mga tagpong ito, matiyak mo 100% na pupunta ang kaluluwa mo sa langit. Hindi 99.9, 100%. Hindi 50%, 100%. Okay, yun yung goal natin ngayon. Kung paano yun, merong 5 bagay na gusto kong maintindihan ninyo mula sa Bible. Okay? Malinaw po. Una, sabi ng Bible, sa Romans chapter 3 verse number 10, so hindi ko na ipapakita sa inyo, basahin ko na lang dito. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse number 10, for all have sinned and come short of the glory of God. That's verse 23. Sabi ng verse number 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Ayon sa nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Bible, meron daw bang matuwid? Meron o wala? Sagot kayo. Wala po. Wala. So lahat tayo ay hindi matuwid. Lahat tayo ay hindi perfecto. Pag sinabi kasing matuwid, perfect or perfecto. Lahat tayo merong pagkakamali. Meron tayong pagkakasala. Sabi ng verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So ito yung unang bagay. Lahat tayo makasalanan. Pakitaas ng kamay, Sir Mark, hindi po ako makasalanan. Pakitaas ng kamay, nagsasabing siya ay makasalanan tulad ko. Okay. So, diba? Although hindi tayo proud doon, pero that's the reality. Tayo ay makasalanan. Okay. Pangalawa, ang kasalanan ay meron pong kabayaran. Okay. May kabayaran po ang kasalanan. Sabi ng Biblia dito sa Romans chapter 6 verse 23. Okay. Sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse number 23. Sana nakindiyan pa kayo. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano raw po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So bakit tayo mamamatay? Dahil tayo ay merong kasalanan. So kaya pala ako mamamatay, kaya ka mamamatay, kaya tayong lahat ay mamamatay kasi meron tayong kasalanan. Pero sa Bible, meron pong tinatawag na ikalawang kamatayan at merong tinatawag na physical na kamatayan at merong tinatawag na spiritual na kamatayan. May dalawang klase ng kamatayan. Ang physical na kamatayan, ito yung kapag nasobrahan ka ng kain, nabulunan ka, hindi ka nakahinga. Okay? OA naman yung example, pero it happens. Okay? Ito yung tagpo na dadaling ka sa ospital at sasabihin ng doktor, dead ka na. That is physical death. Ang physical death, ito yung paghiwalay ng kaluluwa sa iyong katawan. Malinaw po? Hello? So, anong physical death? Ito yung paghiwalay ng kaluluwa sa ating katawan. Okay? That is physical death. Ngayon, ano yung ikalawang kamatayan? Sa Bible, ang ikalawang kamatayan o yung spiritual na kamatayan, ito yung pagtungo sa impyerno. Ano ang sabi ng Biblia? Sabi ng Biblia sa Revelations 21 verse number 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Ang second death daw ay itatapon sa lawa ng apoy o yung impyerno. Kuya Mark, ang pupunta naman sa impyerno yung masasama. Ang pupunta sa impyerno yung mga magnanakaw. Okay? Ang pupunta sa impyerno yung mga kontraktor. So, biro lang. Okay, di ba? Pero ang totoo, lahat tayo makasalanan.
Okay, hindi lang yung matitindi ang kasalanan. Sa Bible po, meron ditong listahan ng mga kasalanan na pupunta sa impyerno. Revelation chapter 21 verse number 8. Ito ang sabi ng Bible. Datapwat ang mga matatakutin at mga di nananampalataya at mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at mga mapakiapid at mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Ano yung pinakahuli? Sino hindi sinungaling? Taas ang kamay. Okay? Pag tinaas mo ang kamay mo, nadadagdagan ng kasinungalingan mo. Kasi lahat tayo ay sinungaling. Okay? Sabi ng Biblia, ay matatabo ang kanilang bahagi sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, ang ikalawang kamatayan, impyerno. Ito yung katotohanan. Una, tayo makasalanan. Tanggap niyo po ba yun? Aminado po kayo, makasalanan kayo. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan, dapat nating ma-realize, dapat nating maunawaan na tayo ay patungo sa impyerno. Hello? Tandaan niyo yun, ha? Mapunta tayo sa impyerno. Ano man ang religion mo, nag-serve ka man sa Diyos o hindi, nagsisimba ka o hindi, mabait ka o hindi, sabi ng Biblia, lahat tayo may kasalanan, tayo patungo sa impyerno. That's the reality. Pero, sabi ng Romans chapter 6 verse 23, okay, andiyan pa po ba kayo? Yes. Parang wala na yung iba. Okay, sabi ng Biblia dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Okay, ito yung maganda. Sabi ng Biblia, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan buhay. Okay, kanino galing yung regalo? Okay, ano yung regalo? Okay, may tanong ako sa inyo. Kapag meron kang buhay na walang hanggan, kapag natanggap mo yung regalo ng buhay na walang hanggan, saan ka pupunta pag namatay ka? Saan? Sino nagsasabing sa langit? Taas ang kamay. Okay. So, pag ikaw ay merong buhay na walang hanggan, saan ka pupunta? Sa langit. Ito yung tanong. Okay. Sabi ng Bible, yung buhay na walang hanggan ay regalo. Okay. Tanong, ang regalo ba may bayad? Pag natanggap mo yung regalo, kailangan mo ba itong bayaran? Pangalawang tanong, ang regalo ba kailangan mong pagtrabahunan? Hindi, di ba? Halimbawa, bigyan kita ng regalo. Okay, halimbawa lang, ha. Pero bago mo ito matanggap, kailangan mo munang tumayo dyan. Regalo ba yun? O bigyan kita ng regalo. Halimbawa, bigyan kita ng regalo. Pero bago ito matanggap, kailangan mo munang umiti. Regalo ba yun? Hindi. Kapag meron kang ginawa, mahirap man o madali, hindi yun regalo. Malinaw po? O halimbawa, bigyan kita ng iPhone 13, iPhone 17 Pro Max. Pero bago mo matanggap to, ang halaga nun, limot na ako magkano, hindi pa ako nakakabili. Let's say for example, 50K. O bigyan mo lang ako ng piso. Regalo ba yun? Hindi, kasi may kapalit. May bayad, piso. Gaano man kalaki, o kaliit ng halaga, pag may kapalit, hindi siya regalo. O ganito na lang, pabigyan kita ng iPhone 17 Pro Max, ipalit mo sa cellphone mong Cherry Mobile na dipindot. Regalo ba yun? Okay, hindi siya regalo. Now, sabi ng Biblia, ang pagtungo sa langit, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay regalo. Malinaw po? Regalo. Ngayon, kung ito yung regalo, at sasabihin ko, pupunta ako sa langit kasi mabait ako. Regalo ba yun? Okay. Hindi. Pupunta ako sa langit kasi nag-church ako. Kasi nag-surrender ako kay Lord. Matatawag nyo bang regalo yun? O hindi? Hello? Hindi, di ba? O pupunta ako sa langit kasi kasi nagbabasa ako ng Bible. Pupunta ako sa langit kasi nagsisimba ako. Regalo ba yun? Pupunta ako sa langit kasi nag-repent ako ng kasalanan ko. Hindi pa rin. Kasi meron kang ginawa. Okay. Ito yung tanong. Bakit ang pagtungo sa langit ay regalo?
Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse number 8, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sabi ng Biblia, datapwat ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Sabi pa ng Biblia, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Ang Panginoong Jesucristo ipinako sa krus. Hindi lang siya basta ipinako doon. Siya ay naghirap, buhat-buhat niya ang krus. Yung kanyang dugo ay tumagas hanggang siya ay mamatay. Naghirap siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kaya yung pagtungo sa langit ay regalo, kaya yung pagtungo sa langit ay libre, kaya yung pagtungo sa langit ay hindi mo pagtatrabahunan kasi nagbayad ng Panginoon Jesucristo sa ating mga kasalanan. Naunawaan niyo po ba? Okay, ito tanong. Sa tingin nyo, papaano nyo matatanggap yung regalo ng buhay na walang hanggan? Meron ba kayong ideya? Wala. Okay, ganito lang kasimple yun. Sabi ng John chapter 3 verse number 16. Okay? "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Tagalogin natin. Sabi ng Bible, "Sapagkat gayong inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak, na kung sino man ang manampalataya sa kanya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ayon sa talatang yon, ano daw yung kailangan para matanggap mo, pagkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Sumampalataya. Okay, sumampalataya o manampalataya. Okay? So, ang kailangan para matanggap mo yung regalo ng buhay na walang hanggan, manampalataya. Maniwala, magtiwala kay Jesus Christ. Yung mga yon ay para-paras lang. Maniwala, manampalataya, magtiwala. Para-paras lang ang kahulugan. Okay? Trust, believe, have faith, put your faith. Para-paras lang yun. Nanuhan niyo po. So, ang kailangan raw, para tayo mapunta sa langit, ay kailangan nating manampalataya, huwag yun ang pahirapan sa sarili nyo, magtiwala na lang. Magtiwala kay Jesus Christ para sa pagtungo mo sa langit. Malinaw po? Okay, maniwala. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse number 9, "Kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas." Huwag kayong malilito Pag sinabing ligtas, ibig sabihin nun, hindi ka na pupunta sa impyerno. Naligtas ka na. Okay, pag sinabing ligtas, tatanggap mo na yung buhay na walang hanggan. Pag sinabing ligtas, sa langit ka na pupunta. Naunawaan niyo po ba? Okay, ito. May tanong ako. Kapag sinabi kong pupunta ako sa langit kasi mabait ako, kanino ako nagtiwala sa pagtungo ko sa langit? Ulitin ko pupunta ako sa langit. Ulitin ko po pupunta ako sa langit kasi mabait ako. Kanino ako nagtiwala? Sa sarili, di ba? Okay? Ano mang bagay na iniisip mo na gagawin mo para mapunta ka sa langit? Magsimba, magpakabait, magrepent ng kasalanan, mag-worship sa Panginoon, mag-surrender ng buhay sa Panginoon, magbago ng buhay, magsumunod sa Diyos. Lahat ng yun iisip ninyo. Mag-church, magpalit ng relihiyon. Lahat yun ay hindi paraan ng pagtungo sa langit. Kasi ang tanging paraan ng pagtungo sa langit, manampalataya kay Jesus Christ. Naunawaan niyo po ba? Hello? Magkaroon ng pananampalataya, magtiwala kay Jesus Christ. Faith lang, believe. Naunawaan niyo po ba? Okay. Ngayon, ang tanong, sa oras na ito, nais mo bang magtiwala kay Jesus Christ bilang tagapagligtas mo? If that is yes, congratulations. Magkikita-kita tayo sa langit. Ganun lang kasimple. Okay, naunawaan nyo? Ganun lang kasimple. Magtiwala ka lang kay Jesus Christ. Pero siyempre, mayroon pa akong gustong ipakita sa inyo. Okay. Ito, sabi ng Biblia, sa John chapter 6 verse 47, "Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siyang nanampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan." Ano daw ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan? Manampalataya kay Jesus Christ. Magtiwala kay Jesus Christ. Maniwala kay Jesus Christ para sa pagtungo sa langit. Okay? Meron pa ako isang verse na gustong ipakita sa inyo. Just to prove na pananampalataya lamang ang paraan para matungo sa langit. Hindi mo dadagdagan, sapat ng manampalataya ka,
Naniwala ka para tumungo ka sa langit. Okay? Sabi ng Biblia sa John chapter 3, verse number 15, verse number, yan. Sabi dito, John chapter 3, verse number 18. He that believeth on Him, Tagalogin na lang natin, siya na nananampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, ay hindi na hinatulan. Wala nang hatol. Datapwat siya na hindi nananampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya nananampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So sabi ng Biblia, kapag nananampalataya, may hatol pa ba? Hello? Pag nananampalataya kay Jesus Christ, nagtiwala bilang tagapanggitas, may hatol pa ba? So pupunta ba sa impyerno? Hindi na. Okay. Pero kapag hindi nananampalataya, impyerno. Ganun lang kasimple. Nanawaan nyo? Ganun lang kasimple. Manampalataya kay Jesus Christ, sa langit. Hindi manampalataya, nasa gitna, impyerno. 50% nananampalataya, impyerno. 99.9% impyerno. 100% langit. Naintindihan nyo po? Halimbawa ganito. Nagtiwala ako kay Jesus Christ sa pagtungo ko sa langit, pero dapat mabait ako para mapunta ko sa langit. Nagtiwala ba ako? Hindi pa rin, di ba? O nagtiwala ako kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ko, pero dapat magsisimba ako. Nagtiwala ba talaga yon? Para sa pagtungo sa langit. So kapag hindi nagsimba, hindi na ba pupunta sa langit? Okay? So, sapat na manampalataya lang para mapunta sa langit. May nawaan niyo po ba? Hello? Okay. Ngayon, last but not the least. Once na nagtiwala ka kay Jesus Christ, hello? Once na nagtiwala kay Jesus Christ, ligtas ka na magpakailanman. Anong ibig sabihin noon? Ngayon, nagtiwala ka, meron kang buhay na walang hanggan, sa langit ka pupunta. Bukas, nagtiwala ka, sa langit ka pa rin pupunta. So, na taon. O, tanong, sunod na taon, sabi mo, pakitaas nga ng kamay. Hello? Nagsasabing sa langit na siya pupunta? Pakitaas ng kamay. O, sino sa inyo dito ngayon nagtiwala na kay Jesus Christ bilang tagapagligtas niya? Okay. Ang tanong, pupunta ka na ba sa langit pag namatay ka? Okay. Sino sa inyo ngayon ang tiyak ng 100% sa langit siya pupunta? Taas ang kamay. Bakit? Okay. Ito yan. Once na nagtiwala ka na kay Jesus Christ, ano ang natanggap mo? Regalo. Regalo. Ano yung regalo? So kung may buhay na walang hanggan ka, saan ka na pupunta? Sa langit. So kung nagtiwala ka kay Jesus Christ, saan ka pupunta pag namatay ka? Sino sa inyo ngayon ang tiyak ng sa langit pupunta pag namatay? Okay, ngayon, ang tanong. What if magkasala ka? Sa langit ka pa rin ba pupunta? Hindi po. Hindi na. So nawawala yung kaligtasan. Okay, ito yung huling punto. Once na naligtas ka na, once na nagtiwala ka na kay Jesus Christ, natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, hindi na yun mawawala sa'yo. Anong? Kayo, Mark, bakit? Kahit ba magkasala ako, may buhay na walang hanggan pa rin ako? Yes, bakit? Ito kasi yun. Yun ay regalo. Ang tanong, ang regalo ba pwedeng bawiin? Hindi po. Sino nagsasabi, Kuya Mark, ang regalo pwede pa pong bawiin? Taas ang kamay. Sino nagsasabi hindi na? Okay. So, hindi na nababawi ang regalo. Bakit? Kasi ang regalo ay regalo. Okay? Another reason, kaya nga hindi na ito nawawala sa'yo. Kasi buhay na walang hanggan ay regalo. Okay? Ang pagtungo sa langit ay regalo, hindi na ito pwedeng mawala sa'yo. Hindi na ito pwedeng bawiin sa'yo. Pangalawang dahilan, yun ay buhay na walang hanggan. Question. Yun bang buhay na walang hanggan, may hangganan? Meron na wala? Ulitin ko yun bang buhay na walang hanggan ay may hangganan? Meron o wala? Wala. Kasi nga walang hanggan eh, 'di ba? Another question. Ang buhay na walang hanggan ba pwedeng mawala sa iyo? Yes, kasi hindi kasi regalo. Kasi buhay na walang hanggan. 'Di ba? Kasi kung pwedeng mawala, hindi yun buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo? Kung pwede yung mawala, hindi yun buhay na walang hanggan. 'Di ba? So dahil yun ay buhay na walang hanggan, hindi yun nawawala. On the first place, yun ay regalo.
Ngayon, tanong, sa oras na ito, nagtiwala ka kay Jesus Christ, sinabi mo, may buhay na walang hanggang ka na ba? Yes or no? Yes. Ibig sabihin, saan ka pupunta pag namatay ka? Sa langit. Bukas, may buhay na walang hanggang ka pa ba? Sa langit ka pa rin ba pupunta? Sunod na taon? Yes or no? Sunod na buwan? After 10 years? After 20 years? After forever? Yes, kasi walang hanggan. Eh what if nakagawa ka ng kasalanan? May buhay na walang hanggan ka pa rin ba? Yes or no? Yes. Bagamat hindi maganda na gumawa ng kasalanan. Okay? May parusa ang kasalanan pero hindi na yung impyerno. Eh what if nakagawa ka ng malaking kasalanan, nagpatay ka ng tao? Hindi lang basta na aksidente, pumatay ka talaga ng tao. Pero nagtiwala ka na kay Jesus Christ. Sa langit ka pa rin ba pupunta? Yes or no? Yes. Kuya Mark, pumatay ng tao sa langit? Yes, kasi ang paraan ng pagtungo sa langit ay pagtiwala kay Jesus Christ. Hindi sa pamagitan ng ginawa natin. Okay? Eh, ibig sabihin ba, Kuya Mark, okay lang pumatay ng tao? Hindi. Kasi, pag pumatay ka ng tao, yes, kung nagtiwala ka na kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo, pupunta sa langit ang kaluluwa mo, pero yung buhay mo dito, parang impyerno. Bakit? Paparusahan ka ng Diyos sa ginawa mong pagpatay, pero hindi ka paparusahan ng impyerno. Naintindihan nyo? Pupunta ba sa langit kahit pumatay ng tao? Pag nagtiwala na kay Jesus Christ? Yes. Pero okay lang ba pumatay? Hindi. Kasi magkakaroon ka ng parusa dito sa lupa. Unawaan nyo? Eh what if ganito? Nagpakamatay. Sino nagsasabing sa langit pa rin pupunta? Pero nagtiwala na kay Jesus Christ ha? Sino nagsasabing hindi na? Sino hindi sigurado? Okay, hindi kayo sigurado. Ganito kasi yan. Kanino ka ba nagtiwala sa pagtungo mo sa langit? Kay Jesus Christ. Okay, yung bang hindi pagpatay. Pag sinabi kong, pupunta ako sa langit kasi tinanggap ko si Jesus Christ, nagtiwala ako, pero as long na hindi ako nagpakamatay. Kanino ako nagtiwala nun? Sa sarili, di ba? So, ulitin ko tanong, what if magpakamatay ako, sa langit pa rin ba pupunta? So, nagsasabing yes. Ulitin ko Okay, yung bang yung pagpapakamatay ba? Pag sinabi kong sa langit ako pupunta kasi mabait ako, o I mean, pupunta ako sa langit kasi nagtiwala ako kay Jesus Christ as long na hindi ako nagpakamatay. Kanino ako nagtiwala? Sa sarili. Kasi as long na hindi ako nagpakamatay. Ngayon, kung pupunta ako sa langit kasi hindi ako nagpakamatay, kanino ako nagtiwala? Nandito na sila. Okay. Ulitin ko pag-isipan nyo bago kayo sumagot, intindihan nyo muna mabuti. Okay. Pupunta ako sa langit kasi hindi ako nagpakamatay. Kanino ako nagtiwala nun? Sa sarili. Ulitin ko. Eh what if magpakamatay ka? Sa langit ka pa rin ba pupunta? Nawawala ba ang kaligtasan? Gets nyo? Okay. Ulitin ko nawawala ba ang buhay na walang hanggan? Hindi po. Hindi, di ba? Ngayon, kung hindi nawawala ang buhay na walang hanggan, pag nagpakamatay ka, mawawala ba yun? Yes or no? No. Hindi. Kasi nga hindi nawawala. So kapag nagpakamatay ang isang taong nagtiwala kay Jesus Christ, sa langit pa rin ba siya pupunta? Yes or no? Yes. Kasi nagtiwala na siya O, ito yung tanong ko sa inyo ngayon, personalize natin. Kung sakaling nagtiwala, o dahil nagtiwala ka na kay Jesus Christ, saan ka pupunta pag mamatay ka? Sa langit. What if nagpakamatay ka, sa langit ka pa rin ba pupunta? Yes. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Ngayon, sa oras na ito, sabi ng Biblia, ang kailangan lang, magtiwala kay Jesus Christ. Gagabayan ko kayo ng isang pagtitiwala kay Jesus Christ sa oras na ito. Pwede bang tayo tayo pumikit, sundan nyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Inaamin ko po na ako'y makasalanan na patungo sa impyerno. Pero Panginoon, narito po ako, nagtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po
sa buhay na walang hanggan na aking natanggap sa oras na ito. Amen. Okay, so maraming salamat sa